liwanag na binibigay niya sa ating buhay at sa ating dalaanan ay hindi lamang liwanag, ito ay nakakaroon ng bunga. Tayo manandaling manalangin. Buksan niyo, Panginoon, ang aking mga puso at kalooban sa inyong tinig, sa iyong salita, sa iyong presensya. Gamitin niyo ako ang mga paglingkod upang yung mensahe ang siyang makaya. Sa pangalan ng anak ang Panginoon Jesus. Amen. Sa kwentong binasa natin, lumapit kay Jesus at napakaraming tao upang makinig sa Kanya. At sa dami ng lumapit para marinig nila na lahat ang Kanyang tinuturo, siya ay napilitan na sumakay sa barkada. Nandun sila sa dalampasigan, pagkalaan siya ng konti upang makita at paninig siya ng mga iba't-ibang tao. At matulungan niya silang lahat. Sa kanyang pagtuturo, ko ay ginamit niya itong talinghaga na ating nabasa at narinig upang masyasat ng mga tao kung nakikinig na sila ng gusto sa tinuturo ng ating Panginoon sa Kanyang salita. Familiar tayo sa talinghaga ng mananaling o magsasaka. Sa English, the parable of the sower. Maaari din natin tawagin ito talinghaga ng mga lupa, the parable of the soil. Ang valuable sa kwento, yung kondisyon na nagbabago at nakaka-apekto dun sa pagbunga o pag-ugat at pagbunga ng binhing hinahasip ay hindi yung binhing mismo. Pareho yung binhing, hindi yung mananaling, siya pa rin yung nagtatanim. Ang nababago ay ang condition ng lupa kung saan napupunta ang mga binhi. Ang binhi dito sa ating talinghaga ayon kay Jesus ay ang salita ng Diyos. At dinadarawan ng lupa ang kalagayan ng puso ng mga taong napupunlaan ng salita ng Diyos. Mga taong nakakarinig, ngunit maaari either nakikinig o hindi man talagang pinapakinggan ang salita ng Diyos. Sa pag-aasig ng magsasaka o mananaling, may mga binhing nahulog sa daanan. Sa panahon ni Jesus sa bansang Israel, sa mga bukilid, walang mga bakod at minsan kung dumadaan sa bukilid para tumuloy sa kabila at nagkakaroon ng mga daanan, napipit ang lupa, tumipigas ang lupa doon. At dahil matigas ang lupa, kung mayroong mga sulot sa binhi, ito ay hindi papasok sa lupa
ito ay madaling matuka ng ibon. At nilalarawan ito yung matigas na lupa, yung lupa sa daanan, ang matigas na puso. Ang puso hindi bukas sa salita ng Diyos. Sa explanation mismo ni Jesus sa kwento natin, sabi niya, kapag isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya yun inuunawa, siya ay katulad ng binhing na langgang sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensahe kanyang napakinggan. Merong FB post na dumaan sa aking feed kahapon. Nakita ko at yung nag-post doon ay gusto sabihin kung siya yun, andito siya sa kongregasyon. At nakalagay din sa post na yun, hindi lahat ng nasa loob ng church ay tunay na sumasamba. May pumupunta dahil nakasanayan na. May pumupunta para makita ang mga kaibigan. Pero may mga pumupunta pero ang isip ay sa trabaho, cellphone, o sa mali ng ibang tao. Pagkatapos ng service, narinig ko sa kanila, hindi ako na-bless ngayon. Doon sa post na ibinigay ng 4 na dahilan kung bakit hindi tayo na-bless kapag pumupunta sa church. Isa, bato-bato sa langit, matamaan, mag-aray, pero huwag magparinig sa iba ng nag-aray. Number 1 now ay late dumating. Tapos na ang worship o nagsimula na ang sermon. Hindi naman kung napapansin na sermon na ang hinahabol. Pero meron ang mga ibang simbahan na pabinong totoo, yung mga iba, sabihin nila, ay salamat, nakaabot ako ng basbas. Mapaspasan lang daw sila, okay. At sabi doon sa post, sa pagmamadali, hindi nila may handa ang kanilang sarili para sa pagsimba. Ikalawa, hindi seryoso sa pagsimba. Tulala at hindi sumasabay sa pag-awit. Pero seryoso kumukuha ng video daw para sa reels. Wala naman siguro sa atin. Pangatlo, hindi nakikinig sa preaching. Sa oras ng sermon, ang matay na sa cellphone, sabi doon nasa post, scroll is life pa rin. Scroll is life pa rin. Kwentuhan sa katabi. Sounds familiar, no? Meron dito eh. Baka tanungin niyo, ako ba yun? O kaya yung panay, may I go out, ma'am?
ikamat na binigay ng Diyos, nakatingin sa tao, hindi kay Kristo. Sabi, pag ang focus ay ang sintonal singer, maling lyrics o tono, pagkakamali ng speaker, madaling mawala sa tingin natin kung bakit tayo ay nasa church. Mabala ng post na yun. Ang taong laging naghahanap ng mali ay may madalas na minis na pagpapala. Pero ang puso nakatuon sa Diyos ay makakita ng biyaya kahit hindi perfecto ang lahat. Ang payo ng post, huwag itanong, ano kaya ang maibibigay ng church sa akin? Mas magandang itanong, handa ba ang puso ko para sumamba at tanggapin ang gustong sabihin ng Diyos sa akin? Kapag tama ang puso, kahit hindi perfecto ang paligid, kahit hindi perfecto ang nagsasermon, umaawit, hindi mawawala ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Ayon sa isang Pinoy preacher, ang mga matitigas na puso ay ang nagpapatigas ng puso ay ang mga sumusunod. Isa, kasalanan na paulit-ulit na walang pagsisisi. Kapag tayo ay paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan at hindi tayo nagsisisi, unting-unting tumitigas ang ating konsyensya. Pangalawa, pride. Kapag inisip natin na wala na tayong matututunan, yung naisipan, alam ko na yan. Ay, narinig ko na yan. Hindi ko kailangan yan. Hindi para sa akin yan. Pero sabi ni pastor na ito, ang humble heart ay laging teachable. Pangatlo, bitterness. Maraming mga tao na hindi nakakausad sa pananampalataya dahil may kinikip na galit. Apat, distractions. At doon sa post, marami tayong nakita doon. Madalas, ang ginagamit ng mga taning para tuksuin tayo ay hindi mga malalaking tukso. Ang ginagamit ay maliliit na distractions. Maliliit na bagay. Kagaya ng post na binanggit ko, habang nangaral ng pastor, may iniisip na negosyo, trabaho, Facebook, cellphone, problema. Ang katawan ay nasa simbahan, ngunit ang isip ay nasa ibang lugar. Sabi ng pastor na yun, hindi sapat ang makarinig ng sermon. At sabi niya, halimbawa, napakinggan ang personal ng mga pariseo sa Jesus, pero karamihan sa kanila ay reject siya. Alahan natin, sabi ni Jesus, my sheep know my voice. Kung kilala natin si Jesus, narinig natin at nakikilala natin
ang kanyang bibig. Ang payo ng pastor, magdulog ka sa Panginoon. Masyado na bang matigas ang ating puso upang marinig ang iyong salita? Doon sa pangalawang lupa, sabi ni Jesus, ang katulad naman ng bibig na lagda sa mapatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe at kaagad-agad masaya tumatanggap nito, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso, sandali lamang itong nananatili. At pagdating na makapaghati ang kapighatian ng pagsusubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Sa Israel, maraming mga mababatong lupa at linalarawan ito ang mga taong excited sa pagtanggap ng salita. Halimbawa, pag-revival, excited. Pag-youth camp, o alam sila, umaalam na. Pag maraming blessing, manay praise the Lord. Ngunit walang ugat ng pananampalataya, walang lalim. Hindi ito nag-nurture, hindi madaling madiskurahin, madaling matisod, madaling magtampo. Pag dumating ang problema, nawawala ang sigla. Pag may puna, umaatras. Pag may pagsusubok, sumusuko. Paano nakakaugat at tumatatag ang pananampalataya? Sa araw-araw ng pagbababa sa salita at panalangin, sa taos-pusong pagsasamba, sa pag-aalaga o discipleship, sa pagsunod kahit mahirap, sa mga tinatawag natin na lista, means of grace. Ang tanong, kay Kristo ba nakaugat ang ating pananampalataya o sa emosyon lamang? Ang binhing na makahulog sa may matikinig na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkukumali sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nakakaroon ng bunga. Tanungin natin ang ating sarili o hindi kaya ang Diyos. Nasasakal pa ng cares of this world ang aming pananampalataya, kaya hindi ito nagbubunga. Ang matabang lupa ay hinahanda upang ito ay maging maganda. Inaararo, linilinis, tinatanggalan ng bato, tinatanggalan ng damo, inaalagaan. Ganito ang ginagawa ng Diyos sa puso natin. Hinahanda. Gamit ang pagsusubok, gamit ang pagtuwid, gamit ang disiplina. Sabi nga ni Santiago, pag hindi ka disiplina ng Diyos, ibig sabihin hindi ka niya mahal. Kaya ka dinidisiplina, kaya ka tinutuwid dahil mahal ka niya. Yung mga dinadaan natin ay hindi upang tayo ay sirain o wasakin, kundi upang ihanda ang ating puso para
marinig ang salita at magbunga. Maaari natin tatanungin, bakit dun sa Palingaga may mga iba't ibang lupa? Pati dun sa daan, pati dun sa mabato, pati dun sa madawa o matinik na lupa nakahasig yung mananalig. Gusto ng Diyos na lahat ay magkaroon ng pagkakataon na marinig ang salita, na walang makakapagsabi, hindi ko siya narinig. Ngunit palang tunay natin marinig ang salita ng Diyos, dapat may handa na ang ating puso. Ang pusong handa ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ang puso, hindi lamang ang tenga. Ang puso na nakikinig ay umuunawa. Umuunawa sa salita, ito ay tinatanggap, ito ay hinayakap, ito ay sinasabuhay. Ang pusong nakikinig ay binabago ng salita. At ang bago ang nagbabago ay hindi lamang ang puso, kundi ang asal. Nakikita ang bunga. Kalimutan kong banggitin dun sa gusto ng Diyos na marinig ng lahat ang salita. Kaya may programa ang kababaihan ngayon na inangayahan ng bilang kababaihan kundi ang lahat na makibahagi dun sa kape panalangin. Kape ay kausap ang Panginoon everyday. Tuwing first Saturday ng buwan, alas 6 ng umaga, nag-aalok ng kape sa mga dumadaan. Pero yung kape ay entrance lamang para mapanalangin at ma-share ng salita ng Diyos. Ano ang bunga ng salita sa pusong nakikinig? Hindi lamang ministry, hindi lamang attendance, hindi lamang handle. May pagbabago ang pagkatao, ang character. Hayat ang bunga ng Espiritu. Fruit of the Spirit na mababasa natin sa Galatians. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipili sa sarili. Pag tinignan ka ng tao, makikita si Jesus sa iyo. Tayo bilang mga Methodist at Kristiyano, pag dinidiin natin yung grasya ng Diyos, sinasabi natin hindi sapat yung tinanggap ko na si Jesus, ako ay ligtas na. Tayo ay naniniwala sa ating tinatawag na sanctifying grace. Na binabanal tayo, dinadalisay tayo para tayo ay maging tunay na larawan ng ating Panginoon. Para tayo ay maging mga santo. So, hindi lang ang tinatawag natin ng prevenient grace na gumagabay sa atin mula sa simula ng ating buhay hanggang para tayo ay makarating sa paan ng krus. Hindi lamang yung justifying grace na gumagabay sa atin at binibigyan tayo ng kakayahan na tanggapin si Jesus bilang Panginoon na pagligtas. Kundi sanctifying grace na dinadalisay tayo
para tayo ay maging ganap sa pag-ibig. At ito, dito pa lamang sa buhay natin sa mundo, at makikita o magkakaroon tayo ng ganap sa pag-ibig, hindi lang sa simbahan, kundi sa pang-araw-araw natin pamumuhay sa mundo. Ano ba ang pusong iaalay natin sa Panginoon ngayon? Handa ba tayong magpahanda sa Diyos? Kumilos siya sa ating buhay upang tayo ay magbunga ng masagana. Ng tigisang daan, ng tigaan na po, o tigtatatong po. Hindi sa ating ikalalwalhati, kundi sa ikalalwalhati ng Diyos. Kung may matigas na bahagi sa ating puso, hayaan o hilingin natin ang Diyos na siya na basagin niya ito. Kung may mababaw sa ating pananampalataya, hilingin natin na panalangin ito ng Diyos. Kung may mga damo ng kasalanan, pag-aalahanin, o mga mundong patanasan, hilingin natin na tututin ito ng Diyos. Makinig ang mayong pagdinig sa pangalan ng Ama,